Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots, and good evening. Pag-uusapan po natin itong issue dyan sa Pilipinas about ito sa bata na to na kibata-bata pa. At ang amo ng kanyang mukha, hindi mo talaga makikitaan no, sa panlabas na anyo ng isang tao ang tunay na ugali niya sa kanyang kaloob-looban. At take note mga lalabs, mga vayots, ang insidenteng ito nangyari sa isang eskwelahan, private school at isang Catholic school, Ateneo de Zamboanga. Oy, Ateneo de Zamboanga, Ateneo, parang nagabaan yata kayo ah. Nakarma yata kayo mula ng ginawa ninyo kay Rini Baterbuena. O, di ba? Involved na naman yung eskwelahan ninyo ngayon. Isang Catholic school at pagkamahal-mahal pa ng tuition dyan. Tapos, ito talaga yung ganito talaga mangyayari kapag yung mga matataas na official dyan ay lalo na yung mga pari na kagaya ni Father Flavi. O masaya ka, Father, na may ganitong mga nangyayari ngayon. Tapos sasabihin mo pa, baka sabihin ba ni Father Flavio, ay, biktima din ito. Di ba? Yung may mga sangkot dyan sa Ateneo na yung iba dyan, pare, hindi lang manyak, kundi adik pa at proud pa. Di ba? Congrats! Ateneo School. Sikat na naman kayo ngayon, So pag-usapan natin, ano ba talaga ang nangyayari dito sa bata na to? Bakit ito niya nagawa sa kabila ng kanyang maamong mukha at isang honor student? Ang taas ng kanyang grado. So ang pangalan nito ay si Muhammad Nael Jalani. Isang, ewan ko kung anong tribo ito, parang Tausog yata, no? So ito siya, Nael Jalani. Kaya daw pala nakapasok ang kanyang dalang armas dahil ayon sa mga sources dito sa mga balita ay sakay daw siya, nagdala siya ng sasakyan papasok sa loob. So ibig sabihin, pinlano ng batang ito ang kanyang gagawing panghaharabas doon sa loob ng eskwelahan. Dahil nagmamaneho siya ng kutsi at hindi ito na check ng security guard. Kaya yung dalawa ng security guard na tsugi din. So ayon dito sa balita ng Daily Tribune 17 hours ago. So ayon dito, yung update nga daw na dalawa ang natige. Ateneo de Zamboanga University confirmed Tuesday that 2 students natige doon sa panghaharabas at its junior high school campus. The university said parents and guardians were contacted to pick up their children's while students who remained on campus were secured. Earlier reports of 4 yung tige at 9 ang sugatan not been officially confirmed. So, kumpirmado, 4 ang natigi, 9 ang sugatan sa Zamboanga na panghaharabas. 4 people including 2 security guards and 2 high school student na natsugi din. So, initial reports identified the alleged yung nanghaharabas
Kasi nagbaril din siya ng kanyang ng kanyang sarili. So yung kanyang surname ay Jalani at 4th year high school students. They also said yung kanyang ginamit na armas ay Glock 9mm at saka ito yung nakakaano no, dahil may repli siya na M16 na involved. So ayon nga sa tawag dito, asa na ba yon, yung sa custom, kinumpirma ng Bureau of Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na pagmamay-ari ng ahensya ang isa sa mga ginagamit sa insidente ng karahasan sa Ateneo de Manila, Ateneo de Zamboanga. So hindi alam dito, hindi sinabi kung yung M16 ba or yung Glock 9 or Glock 9mm ang pagmamay-ari ng Bureau of Customs. Tapos yun nga, sinibak na daw yung tatay nito na si Lieutenant Lars Jalani, ESS District Commander ng Zamboanga City Port. So, ayan. So, dagdag pa ng Custom Chief, si Jalani ang ama ng grade 9 suspect na di umano'y yun, ng harabas. Nakakalungkot yung ganito mga lalabs, mga vayots, dahil yung sunod-sunod, parang may sila no, na sa mga ganitong insidente. At bakit daw ito nangyari? Ayon sa mga usap-usapan, dahil daw nagawa ng batang ito, ay naglalaro daw pala ito ng Roblox or Roblox. Anong klaseng laro yan? Kasi mayroong doon may mga baril-barilan daw dyan So mayroon ditong nag-comments yung sa social media na nagpalitan sila ng kanilang comments. Alam niyo bakit ginawa niya? Mission niya sa Roblox. Sabi ng cousin niya, ang mission niya daw sa Roblox ay tigiin mga nambubuli sa kanya. So bakit hindi ipapatik down ng Marcos Jr. Administration itong klase ng mga games na ito online? At hindi lang yan dito Marami din yung ibang klase ng mga games na nagbibigay ng karahasan, such as yung mga manggagahasa. May mga mission sila. Yung ganito. Di ba nangyari din yung sa sa Leyte? Ganun din to Sa games din daw di umano yun. So ito din yun. Ito kasi, tinigi din niya yung kanyang sarili. Hindi kagaya doon sa anak ng pulis na yun sa Leyte na wala protektado. Ng ni Kiko, ng juvenile law. Ano kaya ang masasabi dito ngayon? Oy, DepEd Secretary Sonny Angara, ano ang solusyon mo dito sa sunod-sunod na insidente sa mga eskwelahan bilang isang DepEd Secretary? Huwag mong isisi sa mga guro na kagaya ni Claire Castro. Gumawa ka ng paraan para mapigilan at wala nang susunod pang mangyari na ganitong insidente sa mga eskwelahan na ngayon ay nagdulot ng takot at trauma sa mag-aaral dyan sa Zamboanga. Kaya nakiusap sila na mag-modular class na lang. Do something, Angara, huwag yung pangiwi-ngiwi ka dyan.